Sir Ray, no? Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Sir, ang ilang years na po ba kayo na magka-live-in ni Ma'am Emily Talita? 2004. Okay, so mga more or less siguro mga 22 years na. Yan po, sir. Okay. So, si Ma'am Emily po ba ngayon, sir, ano po yung trabaho niya? Bago lang siya nagtrabaho ng nakaraang taon lang po. Yung Okay. sa shake. Yung Sa sa, shake, shake. palamigan po. Okay. Pero dati, sir, ikaw lahat. Wala siyang ako trabaho. Ilan po anak ninyo, sir? Bali, dalawa po. Ilang taon na po sila, sir? Yung dalaga ko, Yung 22, yung isang 22. taon. O, tapos Yung isa, 10 10 years taon. old. Okay. Lalaki. Bunso. So, sir, syempre, no, yung mga pangyayari nga sabi niyo, sir, may bagong lover po si ma'am. Opo. Hindi naman siguro instant yan. So, kailan niyo po ba, sir, na-discover na may kinakasama siyang bago? Yung habang nagtatrabaho siya, umuwi sa bahay, 10 to 10 pasok niya. Pag umaga, kailangan, itong nakaraang taon, mahina kaming biyahe, kasi nagbibiyahe kami sa trucking. Ako na nag-ano sa bunso ko, nagagawa ng mga pagkain. Kailangan alas 6, Okay. makalabas na kasi nandyan ang service, papuntang school ang bunso ko. Okay. Tapos siya, tutulog pa siya. Ako mag-ano ng mga pagkain para ano. Kasi alas 8 yung pasok ko, Okay. siya 10. Okay. Pero tuwing dating niya sa bahay, alas 10 o minsan alas 9:30, tinitingnan ako sa kwarto, magkatabi kami ng bunso ko, pinailaw, tinitingnan kung tulog na kami, tulog-tulog lang ako, aakyat na, kasi nag-iba na siya doon na sa saingan namin sa taas, may rooftop, doon na siya natutulog. tutulog. Hindi na po sa kasama sa inyo. Hindi na. Tapos, hindi niya alam, pagpatay ng ilaw, akyat na siya doon, sinusundan ko. Okay. Patay yung ilaw. Palagi silang nagtatawag sa lalaki. Sir, kilala mo din, sir, kung sino yung panibagong lalaki? Si Jobert Catalogo Garcia. Itong Feb 14 mismo, sir, doon na po si Jobert na tumira sa bahay ninyo? Opo, pagdating February 14 Oh. hanggang ngayon. So, paano yun, sir? Pagdating nyo ng Feb 14, pag-uwi sa bahay niyo, sir, nakita niyo na yung lalaki? Hindi ko nakita, pero naghatid ako nung dumating ng 14, pumunta ako ng 16, nagdala ako ng bigas taga grocery. Sa tindahan, nagsabi na may bisita ka dyan kasi bumili yung dalaga mo ng sigarilyo at saka coke. Sabi ko, nandyan talaga. Okay. Tapos marami ng kapitbahay na nandyan may. Kailan kasi umalis sa inyong bahay, sir, sa pamamahay niyo? Kailan ka umalis? Unong umalis ko nung dumating siya, January 5. So, bali, basically, sir, since January, hindi ka na, sir, nakatira sa bahay. Hindi na po. Pero binabayaran mo pa rin. Oo, pupunta ako doon parte sa mga bata, yung mga pagkain sa grocery. Ikaw Kasi pa rin, sir? yun ang pinag-usapan namin sa barangay. Okay, so Hati yung... sa bahay, hati sa okay. lahat. And then itong February, andun ang inyong lover ng bago. Oo. Okay. 14 hanggang ngayon. Okay. So ano po gusto yung mangyari dito, sir? Paalisin po ba sila sa bahay ninyo? Or paalisin yung lalaki? Ano po gusto yung mangyari? Ang ko sana, hindi na ako magbayad sa bahay. Okay. Pero, Siya na yung titira. kasi ang lalaki nandyan na, hindi na ako babayad sa bahay, siya na lahat. Sa mga bata, walang problema, yung dalawa, suportahan ko. Okay. Ano po yung sinasabi sa ng anak ninyo regarding dito? Nga may si mami nila, may bagong kinakasama. Parang wala lang kasi mga bata pa kasi. Tapos sabi ko, ano yan? Sabi na, wala pa, kakilala, ganun. Ganun. Tapos yung dalaga ko, hindi man nagsasabi. Kasi parang kinausap na yata niya, kung basta nakita ko lang doon. So, dinadaan niya, sir, no? Like, sinusuyo nila, sir, yung mga anak niyo, pinabadala niya ng pera. Oo, no? Ginaganon niya. jikas. Ano po ba yung trabaho nitong Jobert? Wala man daw trabaho. Walang trabaho, pero nagustuhan ni Mrs. Tapos nakapagpadala po siya ng pera. Saan niya kaya to hinuhugot yung pera Saan yan, no? galing yung pera? Oo. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Emily. Opo. Yes po, ma'am. Saan po kayo ngayon? Andito po ako sa Valenzuela. Ma'am Emily, so, kamusta po kayo ng anak ninyo? Okay naman? Okay naman po. Wala namang problema sa mga bata. Okay. Kasama mo ngayon si Sir Jobert? Opo. Kamusta po kayo ni Jobert? Ayos lang naman po. Okay. So, ano po, ma'am, yung dahilan po, ma'am, bakit nga humanap ka po ng bagong kinakasama? Matagal na po kami may problema. Wala pa po si Jobert. Okay, anong problema ninyo? Di nung simula,
issue po yan sa babae nung sa Iloco siya. Tapos, nung pag-uwi po din niya ng December, which is yung tinatanggi niya, nagawa-gawa ko lang daw po. Nasa messenger niya mismo nakausap ko yung babae. Pero aside from that, hindi lang naman yun din talaga ang punto kung bakit na nagbago yung ano ko sa kanya. Okay. Kasi simula June, nagkasakit po ako. Nagkaroon ako ng bukol sa likod na as in malaki po. Malaki pa sa 20 pesos na barya. Okay. Tapos noong time na yun, ilang bisis pa nga, siguro mga 3 months ko na po yung iniinda. Alam niya po yun. Sinabihan siya ni mismo ng doktor o yung nakatingin sa akin na kailangan ipa-opera kasi delikado, baka mamaya hahantong sa bone cancer. Okay. Which is wala po siyang ginawa. Okay. Kasi ako, hindi naman ako legal wife. Wala akong makuhang benepisyo sa kanya. So parang nag-aano ako, siya mismo mag-i-insist kung anong dapat gawin kasi siya nagtatrabaho sa company. Pwede siya maka-loan, pwede siya makahiram sa amo niya. Ako, hindi ako kumikibo kasi wala akong pira sa sarili ko. Okay. Wala akong... Kasi yung sinasabi niya na may bokol, sinasabi ko na nandyan naman, hindi man ako nakahawak sa ATM, sir. Oh. Nandyan yun sa yung pira, magpa-opera ka. Ang sabi niya, wag na kay matakot daw siya kung ano sa bukol niya. Oh. Kaya nagpahilot-hilot lang siya doon, mahal pa 1.8. Sabi ko, Okay. nandyan na sa iyo yung pira, So, hindi bali, ka sir, magpa-opera. ang ATM mo, andun po kay Ma'am Emily. Oh, wala akong ATM na dala. So, andun sa kanya. Ma'am Emily, andyan po pala sa inyo yung ATM po ni Sir Kaya Ray. gusto ko magpa-opera siya, ayaw niya kay matakot siya kung baka ano daw. Hindi po yan siya nag-i-insist. Ano? Lahat po ng laman ng ATM, hindi ko po yan ginagastos na wala siyang alam. Pero ginastos Lahat po niyo ng- po, ma'am, pero nagbayad po kayo gamit sa hilot-hilot lang, hindi po sa medical practitioner. Tama po ba? Yung Opo, hilot-hilot. pero hindi lang po yung tira niya, may tira din po ako doon. May trabaho po kayo that time, ma'am? Kasi sabi po ni May Sir Ray, trabaho na po ako. May higit isang taon na po ako sa trabaho ko. Okay. So, ganito po, Sir Ma'am Emily. So, parang hindi mo nakita po yung suporta kay Sir Ray. So, humanap ka sa iba, kaya nahanap mo to si Sir Jobert. Eh, hindi naman po sa ganyan. Siyempre, kung ikaw mismo na asawa ka, kung may naramdamang sakit yung asawa mo, dapat ikaw mag-alaga, ikaw magpakain, ikaw mag-asikaso. Di po ba dapat? Sa ngayon, so, ang nireklamo pa kasi ni Sir Ray is yung si Jobert ando na po sa bahay nga Yes, kung po. saan po si Sir Ray naman yung nagbabayad yun ng kuryente, renta, tubig, no? So, siya lahat. Okay. Sorry po, attorney. Hindi po siya ang nagbabayad ng lahat. Hati po kami, attorney. Ma'am Emily, may proposal po si Sir Ray, no? Kasi hindi naman kayo kasal, so okay kung maghiwalay kayo. Ngayon, since hindi na siya nakitira dyan sa inyong bahay, kasi may bago ka nang kinakasama si Sir Jobert. So may proposal po sana si Sir Ray na hindi na siya magbabayad dyan sa upa ninyo, sa kuryente tubig, kasi hindi naman siya dyan. Pero suportaran niya pa rin yung dalawa ninyong anak bilang ama. So suportaran niya. Pero as to expenses po ng bahay, tubig, kuryente, at saka upa, out na po siya kasi hindi naman siya nakikinabang dyan. Kasi andyan naman si Jobert. Kahit po sabihin natin, attorney, na hindi siya nakinabang, karapatan po niya yun dahil nandun po yung mga bata eh. Hindi Ayun, naman po- kaya ma'am, no, may iba po kasing paraan po nga pwede po magbigay tulong sa anak. Pwede po siya magbigay direkta, no, ng suporta para po sa anak niya na yung 22 at saka 10 na siya na po magdirekta doon bigay bilang financial support, no? Pero hindi po kailangan din nga magbayad po ng rent ng bahay or kuryente tubig. Kasi tingnan mo ma'am, unfair naman yan. Si sir yung babayad ng kalahati ng tubig, kuryente at upa. Wala naman siya. Si Jobert nga nakahiga dyan eh. Diba? So dapat fair lang tayo, patas. Na-guess niyo po ba ma'am Emily? Sige po. Walang problema po. Basta po yung ang pera po sa rep, ibigay niya sa akin kasi sinisingil na po ako ng bahay. Okay, yan po ba si Jobert naka-flash na yun sa picture? Tama po ba? Wala nakikita, attorney. Oh, Apo, okay. yan po galing kay Sir Ray. Sir Ray, okay, no? So, So- mukhang sweet pa kayo intimate po, Ma'am Emily, ni Jobert, no? So, I guess siguro kay Jobert po na hingilin, no? Yung kalahati ng renta, tubig at... Ay, wala naman pong problema kay Jobert. Hiling naman po siya. So, sir, nag-okay po si Ma'am Emily. Okay tayo dyan. Oh, yung inano ko pa, sir, yung seguridad ng dalaga ko. Kasi wala siya dyan, nagtatrabaho 10 to 10. Oh, Ang dalaga ko lang maiwan doon. Paano ko masigurado yung babae ko? okay. Ma'am Emily, ma-assure mo po ba, ma'am, nga safe po yung dalaga ninyo? Kasi... Walang problema. Ma'am, kasi hindi syempre mapapanatag yung si Sir Ray, no? May
iba siyang kinikilalang tatay dyan. Well, siya talaga yung tatay. And syempre, hindi siya kampante, ma'am, na may ibang kasamang lalaki yung anak niya dyan sa loob ng bahay. Yun po yung wini-worry ni Sir Ray. Wala naman. Andyan po ba si Sir Jobert, ma'am? Ma'am, andyan po ba si Sir Jobert? Pwede po makausap ni attorney? Apa, Sige po. Ayan po. Sige po. Sir Jobert, no, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Yes po. attorney. Sir, ano po ba yung trabaho ninyo? Sa ngayon po, attorney, nag-a-apply po kasi naglalakad po ako ng papilis ko papuntang abroad. So, ngayon wala kang trabaho. Ilang years or ilang buwan ka na po ba nga unemployed? Dati kasi, nung galing ako sa Kuwait, 3 years ako dun sa Kuwait, tapos may konting dun sa bahay, mga inalagaan, mga alagang hayop. Tapos no, nag-drive din ako sa Bacolod, bali passenger yung sa modern attorney, yung Okay, so bali basically dati kang OFW. Yes, attorney. Tapos ngayon, gusto mo ulit maging OFW, so pinaprocess mo yung mga dokumento mo. Opo. Okay. So, sir, gusto ka lang po kausapin, no, ni Sir Ray, no, para mabigyan lang po assurance, no, kasi okay, nag-agree na po sila ni Ma'am Emily nga regarding po sa bahay, kuryente, tubig, na out na po si Sir Ray dyan, no? So, kayo na po bahala dyan ni Ma'am Emily. Tutulong na lang po si Sir Ray para po sa anak nila, no, yung dalawa. Ngayon po, Sir Okay. Jobert, gusto lang po ni Sir Ray yung assurance na safe lang po yung mga anak niya. Ang seguridad lang sa mga bata. Sir Jobert, so klaro tayo dyan, sir, no? Nga bigyan na, sir, safety, no? And security po yung mga anak. Sa akin na, sir, ang pagiging ama ng mga anak nila ni Emily, kaya kong panindigan niya. Kung sa pagdating naman sa safety, kung nag-iingat si Emily, mas nag-iingat ako kasi ako, konting diferensya lang, pwede ako malagay sa alanganin, sir. Iniingatan ko rin naman yung Okay. seguridad ko. So at least, sir, klaro tayo dyan, no? Basta, sir, no? Okay, Wag mo lang sir, saktan yung mga naiintindihan anak ko po yun, and sir. safe lahat. Sir Reyes, no? So, ito din, sir, mabigyan namin, sir, na assurance inyo. Kung sakali man, sir, no, may nangyari po sa anak ninyo or ano, there's always, sir, no, maraming tayo pwede ma-file po laban dito sa kay Emily or kay Jobert man, no, yung vowsy po, no, para sa, on behalf sa inyong anak at saka kung ano pa po yung mga arsenal natin dito sa batas. So, secured naman tayo dyan, sir. Opo. Pero at least, sir, yung hiningin niyo, sir, nga regarding sa renta, tubig, kuryente, nag-okay naman, sir, si Emily. So, okay na kayo dyan, sir. Sila na, sir. Sila na. Oo. Sa dalawang anak ko na lang yung Direkta ka na, sir, magbigay suporta. Oo. Okay, so, Ma'am Emily, no, thank you very much po. And ayan lang po, ma'am, no, we'll just stick po, ma'am, sa pinag-agrihan. And Sir Jobert, no, yung promisa po ninyo nga, i-ensure mo lang po nga safe po yung mga anak. Safe And lang Sir yung Ray, bata. thank you po. Sa inyong tiwala ang binigay po kay Idol Salamat po, Rafi. attorney. Sige po. Sige. Salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat, no?